justifiably proud of our immigration system. Hello! Kamusta pala kayong lahat mga kabayan? Kaya lang. Welcome back ulit sa aking Munding Channel. Ako nga pala si Mang Jose, isang OFW dito sa Canada. Gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga naging bagong subscriber. Di ko na kayo ma-shoutout kasi medyo madami po. Thank you so much. And sa patuloy na nanonood ng mga videos ko, maraming salamat po. At sa mga nagko-comment, no comment, pero thank you kasi ang dami yung mga comment, maganda at madami ring mga basher. So, ganun pa man, thank you pa rin kasi at least kahit pa paano, nagiging part kayo ng earnings ko. Joke lang. At least kahit pa paano is nakakapag-share kayo ng mga thoughts nyo or yung mga reaction ninyo. Salamat po. And ganun pa man, I'm sure late na to para sa inyo or late ko na tong i-share sa inyo kasi nga 3 days ago na yung pasabog na naman ng IRCC, si Prime Minister at saka si Honorable Mark Miller nag-announce sila ng tungkol sa mga temporary foreign worker. Grabe, talagang sunod-sunod yung pasabog nila sa international student at saka sa mga naka-work permit. Tuloy-tuloy, as in tuloy-tuloy, hindi mo alam kung titigil ba kayo o talagang sinasabi nyo na you're not welcome here anymore. Malis na kayo dito. Parang ganun. Pero, okay lang kasi hindi na para ipagsiksikan pa dito yung sarili. Kung talagang hindi pwede, hindi pwede. Ganun lang yun. And syempre, sabi nga ng mga citizen tsaka mga PR dito, is mga nahihirapan na nga din silang manap ng trabaho dahil mga nasa temporary foreign worker. Sorry po, pasensya na po kayo. Ganun lang. So, itong thoughts ko, kasi merong sinabi dito si si Mark Miller na about dun sa plan nila from 2025, 26, and 27 for 3 years. So, malaki yung nabawas from 500 naging 395 sa 2025. So, nagbago yung announcement nila nung para sa last year. So, yun. Panood ko sa inyo kung ano yung sinabi niya kasi may konting pag-asa. Although napakaraming mas qualify pero malay natin, di ba? Magkaroon tayo ng konting chance kasi yung sinabi niya ang nagpabuhay sa akin ng konti. Kaya panoorin natin ito. Tingnan nyo. This plan is probably the first of its kind so far as it integrates and responds to a lot of criticisms that we've received in the past. This plan that we table as a statutory matter on November 1st only talks about permanent residency. This plan this year gives a better snapshot for people to look at total population growth and the growth of temporary residents, as well as the measures that we're putting into place to reduce those populations over the next few years. When it comes to Canada's permanent immigration targets and aligning them to our economic needs, I'm here to announce and confirm that the current plan reduces next year's projections from 500,000 permanent residents to 395,000, a net reduction of 105,000 permanent residents immediately in 2025. So, ang laki from 500,000 nabawasan ng 105,000 kaya 395,000 na lang yung projection nila maging PR for the next year, 2025. So, tuloy natin. Ang laki no? Sayang. Siguro nandun na ako sana sa 495,000. Siguro ako na yung pang 96, no? Sayang. Pero anyway, meron pang sasabihin siya. Kaya pakinggan pa natin. After that, in 2026, a progression down to 380 to stabilize the numbers at 365 in 2027. So, the next susunod na 2026, from 380, bumaba na naman. Malamang bababa pa yun ulit ng 2027. Will have and are expected to impact the housing supply gap by about 670,000 units by the end of 2027. That means that we will not have to build an additional 670,000 housing units by that time. Some structural aspects to this plan as well is the need to focus on people that are already here. It means that according and consistent with Teka, balikan natin. over 40. May sinabi siya rito. Ito na yung sinasabi ko sa inyo.
Our plan, over 40% of permanent residents will come from the temporary residents that are already in Canada. These people are a young labor pool, they're skilled, See, sa 40% na kukuha nila is yung nandito na sa Canada ng mga temporary foreign worker. Chance natin yun. Student at saka mga work permit. O malay nyo, di ba? So ito yung maganda sinasabi ko na medyo nakakabuhay. Naubos nga yung buho ko kakaisip eh. Hirap. Susunod yan talagang skinhead na yan. Kakaisip sa mga sinasabi at saka plano nitong dalawang to. Anyway, ituloy natin. here, they've begun their process of integration, and it doesn't place the additional demands on the housing, healthcare, and social services that we see with someone that comes directly from another country. Oo, yun. Nandito na nga raw, skilled, young, nakapag-start na, hindi na kailangan mag-adjust, tapos hindi na sila mag-accommodate pa ng mga housing. So, yun yung sinasabi ni Mark Miller. No, tama nga naman. Kasi kung papasok ka pa lang dito, tapos sila yung magiging priority para mag-PR, so kailangan na naman nilang mag-adjust, tapos kailangan na naman nilang humanap ng matitirahan, or kailangan na naman ng bagong bahay na matitirahan para sa mga bagong papasok dito sa Canada. Which is tama nga naman. So, tuloy natin. Maganda. It makes sense. We have a large pool. There are ways to integrate that highly talented pool into the permanent residency population. Adjustments will be made to our economic immigration streams to prioritize that transition of workers already here and focus on the labor and be responsive to the labor market needs. But for that, we need provinces to move forward and come forward with their data and tell us their needs. The federal government has an understanding of what those needs are. It is a sophisticated one, but it isn't the only voice in this. And provinces have a responsibility to come to us and tell us what those needs are. So yun, hindi naman syempre ganun kadali dahil marami pa rin kakompetensya. Una-una sa lahat, yung mga nag-aaral dito, yung may mga matataas ang pinag-aralan, yung matataas ang points. Katulad nung nag-launch kasi sila ng EOI, yung Expression of Interest, sobrang dami ng applicant. As far as I remember, 2 or 3 days ago, yung nag-entry sa EOI or Expression of Interest is nasa 30,000 na. So napakadami. Although malaki pa rin naman compare dun sa malaki pa rin yung number na kailangan nilang ma-PR, pero sa buong Canada naman kasi yun, hindi lang yun sa Alberta. So let's see, dahil unang-una sa lahat, malapit nang matapos yung contract ko. So, wala, nakikiasa lang. Nakikihope lang. Sana all. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Siyempre, hindi naman natin alam kung may extend pa ba tayo or kung uuwi na ba tayo sa April. Well, ganun pa man, handa naman na kami. Kung ano lang yung ibigay ni Lord, yun lang yung tatanggapin namin. Although may mga plans na kami, kahit na nangihinayang pa rin kami kung halimbawang mapauwi kami. Kasi syempre, katulad ng napakarami, gumastos din kami, nag-sacrifice din kami, nag-effort din kami. So, nagbabaka sakali lang din naman kami, hindi para maging selfish, kundi para sa future ng family namin. Tapos, ano pa nga ba? Kung mababawi lang namin yung nagastos namin, why not? Kahit siguro mag-start na ulit kami sa ibang bansa kung talagang hindi na kami papalarin dito, wala namang problema sa amin eh. Kung para dun sa mga tawag dito, para doon sa mga nahihirapan maghanap ng work dahil nga sa dami ng tempera. Hindi namin kasalanan kasi yon dahil nagkaroon lang din ng opportunity para sa amin. Binigyan kami ng employer na magtrabaho sa kanila. So, hopefully, sana maging maayos na itong tawag dito, ang crisis ng immigration para at least kahit pa paano is maibsan yung hirap ng mga ibang nahihirapan maghanap ng trabaho na residents, mga citizen. So this step is for the sake ninyo. So
tama rin naman si PM tsaka si Mark Miller, si Prime Minister tsaka si Mark Miller. So, malay nyo, pagkatapos ng eleksyon, yung number na binigay ni Mr. Mark Miller na numbers na 395 ng 2025 is malay natin kung sino man yung bagong upo is mas bawasan pa. So, mas papabor sa inyo yun. Pero hindi rin natin alam kung malay natin na mas tataasan pa pala. So, let's see. Everything happened for a reason. So, kung ano man ang mangyari, I'm pretty sure na lahat ng mga ginagawa ng government dito is in favor of people of Canada. Para sa inyo po yun. Since dayo nga kami and foreigner, temporary, di ba? So, syempre, kailangan namin mag-step aside. So, yun. Sa tingin ko, wala nang pahirap, lalo ng pahirap kasi sunod-sunod yung mga announcement nila. Kaya starting November 8, tataasan na rin nila yung mga high wage LMIA, yung mga median salary. So for example, sumasahod ka ng $30 per hour, dadagdagan pa nila yan ng 20%. Sipin mo, ang laki nang idadagdag, no? Yung $30 lang, malaki na per hour. Big time ka na nun, Brad. Tapos dadagdagan ka pa ng 20% para pumasok ka sa high wage stream. So kung below ka doon sa $30 na akala mo safe ka na, nasa bracket ka na ngayon ng low wage stream. So medyo mahihirapan ka ng magkaroon ng pag-asa kung magre-renew ka. Kaya sobrang nakaka-shock. Sabi ko nga sa asawa ko, let's see, bahala na. Kasi kung yun yung will ni God, why not? So embrace natin. Kaya yung mga medyo akala nila is safe na sila kasi nga yung sahod nila is nasa high wage stream. Pero dahil nga dito sa magiging announcement nila sa November 8 ng plus 20%, medyo masakit din yun. Sobra. Masakit pala talaga, hindi sobra. Kasi kung mag-a-apply pa lang ulit sila ng renewal, magiging late na kasi nga hindi nila in-expect na mag-a-announce na naman ng ganun. So mararamdaman mo talaga na gusto nang magbawas ng Canada ng mga temporary foreign workers. So masaklap. So well, ganun pa man, wala tayong magagawa dyan. Rules is rules. Yun lang. So I'm pretty sure na hindi pa dito matatapos yung mga pasabog ng IRCC. Marami pang papasok yan. I'm sure. Hanggat hindi nababawasan yung target nila ng 3 years, hindi sila titigil. Kaya much better na update lang tayo sa mga announcement nila. Humanap tayo ng mga iba pang ways paano tayong ma-extend habang naghihintay tayo ng pagkakataon natin na mabigyan ng PR, di ba? Malay mo naman. So yun, ano pa ba? Don't forget to follow, like, subscribe. And sa lahat ng mga bagong subscriber ko ulit, thank you very much. From 600 subscriber lang ako dati nung dumating dito. Ngayon is nasa almost 3,000 na po tayo. And maraming salamat po.